Renzo Classic. It's a good day Friday today, and syempre medyo maulan pa rin, pero hindi na tulad kahapon na talagang tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Alright, so for today's video is share ko lang po sa inyo yung list of requirements na kailangan nyo para kayo makapag-apply sa passenger ship or cruise ship. Ito po yung mga certificate of training na kailangan nyo kunin. Yung mga trainings na ito ay under STCW or yung International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. So napaka-importante po niyan. Right, so ang first training po na kailangan nyo kunin is yung BT training or Basics Training or yung SOLAS training na tinatawag before or Safety of Life at Sea. Right, so magiging presyo po niyan pagka kukuha kayo ng training niyan. Depende po yan sa training center na pupuntahan nyo kung saan kayo mag-enroll. Maraming training center sa Manila. Tandaan nyo po yan. Pwede po kayo mamili. Kung saan kayo mas makakales, mas makakamura, or kung mayroong promo, doon po kayo pumunta, no? Para po makamenos kayo sa gastos. Alright, so ako kasi, share ko na po sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Doon po ako nag-training sa SIMS o yung Southern Institute of Maritime Studies. No, located po sila sa 1424 Grand Place Building, corner Santa Monica, along MH Del Pilar, Ermita, Manila. So yun po nilang office address, no? Doon po madalas po kasi sila nagpo-promo, no? Kaya doon po ako kumukuha ng training. So pag nag-promo, minsan makakalis ka talaga, no? Hindi ka mapapagastos ng malaki. Kanilang basic training, ang gastos po noon naabot kayo ng mga 4,650 pesos. PT training po yan. 10 days po yung training na yan. As far as I remember, nung kumuha ko ng training na yan kasi 7 days online, tapos 3 days face-to-face. No? Ganun po yan. Tapos, after mo makakuha niyan, papa-COP nyo po yan through online, no, sa Marina mismo. Search nyo po yan. Ang gastos naman po niyan is 130 pesos. Right? So, tandaan nyo po yan. Right, so the number 2 na kailangan nyo kunin na training is yung STST na tinatawag or SAT, no? Ship Security Awareness Training, Seafarers with Designated Security Duties. So yun po yung meaning ng STST SAT. At ang magiging gastos naman po nito, mura lang to, 600 pesos lang po yan. Pero lifetime nyo na po yan magagamit, yun ang pagkakatanda po. Lalo na pag ipapa-COP din. And then next po ay ang Safety Management Training na 1,200 pesos. No, isa to sa mga bagong training ngayon na kinukuha na pagka mag-a-apply ng passenger ship. Number 4 is yung Passenger Ship Crowd Management. And number 5 naman is yung Passenger Ship Crisis and Human Behavior Training. Dati mga kaibigan, ito po ay magkasama na, no? Ngayon kasi pinag-iwalay nila. So yung Passenger Ship Crowd Management Training, 1,700 po yun. Ngayon naman po yung Passenger Ship Crisis and Human Behavior Training, 2,000 po yan. So medyo malaki-laki. Ngayon naman po yung pang-anim, Anti-Piracy Awareness Training na tinatawag. Ito po medyo mura lang din po ito, no? Kapresyo lang po ito ng STST. 600 pesos lang po yan. So pinaka-total ng gagastusin mo, aabot po kayo ng 10,880. So pagpalagay na natin 11,000, no? At least meron na kayong pangkain. Pero ako sa inyo, magbaon pa kayo ng kahit mga 12K, no? At least sapat na yun. Itong mga training na ito mga kaibigan, sa totoo lang, mas okay ito compared sa mga cargo, container, and tanker. Kasi yun, maraming trainings po yun na may mga advanced training po sila. Ito lang po yung kailangan para makapagtrabaho kayo sa cruise ship. Alright, so bago po pala tapusin na aking video na ito, if you want to know more about sa pag-apply ng barko and positions na meron on board the ship sa cruise ship, just feel free to comment down below at lahat po yan isasagutin natin. Alright mga kaibigan, Renzo Classic, maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know